Magandang buhay, magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na ang ating kinakatakutan na mangyayari. Nagsigonda, nag second demotion si Tito Sen sa sinabi ni Ches Escudero na sa 11 na ng Hunyo gagawin ang pagbasa ng 7 articles of impeachment sa Senado. At pinatigil muna at nagsigonda si Tito Sen na sabi ay pagdebatihan pa daw yan, dapat daw ay ihinto muna ang impeachment. Mas grabe itong kay Tito Sen kasi ihinto daw talaga ang impeachment, hindi muna ipagpatuloy. Inhibit the impeachment case should be inhibit. Yan ang sabi ni Tito Soto na dapat pagdebatihan daw ito dahil meron daw conflict ng mga rules ng impeachment. Naku, kailan ba naging attorney itong si Tito Sen? Di ba artista lang to eh. Tapos ngayon expert na siya sa sa batas. Talaga naman oo. Ang tao nga naman. Hindi yan mananalo kung hindi yan nag-alyansa. Ano yan, binubuto yan ng mga si Tito Sen, di ba? Ng mga loyalista dahil nga si PBBM ang nagtulak diyan na manalo, pero ngayon na nanalo na ay hindi muna ipagpatuloy ang impeachment. Sumigunda kay Escudero na ipagpaliban muna. Delaying tactics talaga. Mas grabe ang kay Tito Sen dahil hindi muna ipagpatuloy at pagdebatihan daw. Paano kung manalo ang Pro Duterte sa debate? Wala nang impeachment. Grabe. Paano malaman ang accountability ni VP Sara? Paano siya masingil sa kanyang mga utang, di ba? Accountability nga eh. Tapos pagdebatihan pa. Hindi na yan pagdebatihan kasi nakikita naman sa mga resibo. Kaya ito, dalawang malaking pangalan sa Senado, si Escudero, Tito Sen, Tito Soto, ay pro Sara Duterte pala ang mga to. Kaya nako, sino bang tawagin natin dyan sa Senado na babanat dito sa dalawang to? Si Coco Pimentel yata ang ang medyo pabor na ma-impeach talaga si VP Sara. Sa Kongreso naman ay nandyan sila Leila de Lima. Kaya sa Kongreso okay na sana dahil lahat ay anti-Duterte dyan. Pero pagdating sa Senado, majority pala ay DDS eh. DDS senators. Kaya ito atin na pakinggan at panoorin ng video na courtesy sa atin ng UNTV. At narito si Tito Soto nagsasalita tungkol sa inhibit the impeachment of VP Sara. Inaasahan ni Senator-elect Vicente Tito Soto III na pagdedebatihan sa 20th Congress ang pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa senador, magkasalungat ang sinasabi ng Senate rules at impeachment rules kaugnay ng impeachment trial. Ayon sa Senate rules, tapos na ang mga business sa pag-adjourn ng Congress, habang sinasabi naman ng impeachment rules na dapat tapusin ang trial kapag nasimulan na. Dahil dito hindi siya magugulat kung may magtutungo sa Korte Suprema upang linawin ang issue. Git niya dapat maging patas ang mga senador sa paglilitis at kailangan pag-aralan ng mga bagong halal ang proseso pagpasok ng bagong Kongreso. Ito si Tito Sen lang naman ang naguluhan dito eh. Klarong-klaro naman yan na kapag mayroon ng ruling or napag-usapan na ipagpatuloy ang impeachment ng Kongreso at Senado, ang ibig sabihin yan ay pagpatuloy talaga yan. Ngayon yung ruling naman ng Senado na kapag palabas na yung mga incumbent, expired ang ibig sabihin. Nag-expire na ang 19th Congress at papasok na ngayon ang 28th Congress. Kahit na ganyan ang mangyari ay ang impeachment dahil sa na schedule ay patuloy pa rin yan at gagampanan na yan ngayon ng mga bagong nakaupo sa 28th Congress. Kaya yan nga ang problema kasi baka ang bagong mga nakaupo ay lahat yan ay DDS, ay panalo si VP Sara. Pero hindi kasi nandyan si Bam Aquino
nandyan si Kiko Pangilinan. Sino ba bang anti-Duterte dyan? Sa alyansa, akala natin mga alyansa ay anti-Duterte. Tito Soto pala, number 1 supporters pala eh. Kasi nga sabi ni Tito Soto, inhibit muna ang impeachment. Pagdebatihan muna yan. Bakit pagdebatihan yan? Klarong-klaro naman yan. Na kailangan talaga mayroong impeachment trial para sa mga opisyal na mandarambong sa gobyerno at kasama ng Vice President sa mga opisyalis na pwedeng ma-impeach. Kaya ito na, lalong humaba ang sarswela sa na impeachment na ito eh. Ano ba talaga yung sila BP Sara, mga ginto ba yan? Bakit ganyan ang ng mga tao? Pati mga senado, bakit ganun ang trato nila sa parang may nagprotekta, di ba? Magkano ba talaga? May binayad ba talaga? May binigay ba kaya ganun? Isa panahon nila nila Irap Estrada, impeach ka agad eh. Sino bang mga na-impeach pa? Ang dami-dami na, di ba? Walang hindi natuloy na impeachment. Noon, ngayon, itong kay BP Sara mukhang naaantala, na delaying tactics, buying time, killing time. Yun ang sabi ni Dilima eh. Na they are buying time, they are killing time. Kasi nga baka ang uupo sa 28 Congress, baka majority DDS ay pwedeng ma-acquit sa impeachment trial si BP Sara. Alright, tapusin natin ang video courtesy sa atin ng UNTV. Ang problema, June 30 tapos. Yeah nga. So those are the two conflicting rules. Oo, yeah. Ano? And the impeachment rules emanate from the Senate rules, which the Senate rules emanate from the Constitution. Oo. Ang hindi naintindihan ni Tito Sen ay sa batas ng impeachment trial ay sa nadinig ko lang na sinabi ng mga eksperto dyan, sa batas ng impeachment trial kapag nag-umpisa na ang impeachment at kahit na mayroong papasok na bagong Congress, ang 28 Congress at nag-exit na palabas expired na ang 19 Congress, hindi pwedeng itigil kasi naumpisa na yung impeachment case. Yun ang paliwanag ng mga expert. Kaya hindi yun hindi yun magkasalungat ng mga rules ng Senado at rules ng Constitution. Ang sundin ay kung ano ang nasa batas ng Constitution natin, kung ano talaga ang impeachment trial. Yung pag-assume naman, pag-resume ng 28 Congress or pagpasok ng bagong Congress na tinatawag 28 Congress ay hindi yun nakaapekto sa impeachment case kasi naumpisahan na eh. Kaya ito, delaying tactics ito eh. Para talagang maumpisahan ang impeachment sa panahon na ang nakaupo ay yung mga bagong piling senador na baka naman akala ni BP Sara ay majority ay DDS. Kaya buying time kasi pwedeng payula, di ba? Pwedeng bayaran yung mga senador na iba para manahimik na at buboto na sa butuhan na hindi na ipagpatuloy ang impeachment case. Kapag ganyan ang mangyari, siguradong revolusyon na eh. Dito nga sa channel natin, marami ang nagsabi, revolusyon na tayo kung ganyan. Di ba mga kababayan? Ano ba bang gawin dyan? Ang Senado walang nagawa. Kongreso meron. Gusto ng Kongreso pero ang sundin ay ang upper house, ang Senate. Kaya ang Senado talaga ang problema dito sa impeachment. Walang iba. Sa Kongreso lahat ay di ba? Sila yung prosecution ang Kongreso, pero pagdating sa Senado, ang upper house ay pinababagal, pinahihinto. Kung pwede na lang sabihin na acquit na si BP Sara, na walang silbi ang mga ang ginawa ng Kongreso, nawala ng silbi dahil sa Senado. Kaya dapat tanggalin ng Senado, Kongreso na lang ang itira. Kasi ang Senado walang mga pangil ang Senado, parang may yata parang may naibigay, di ba? Sa Kongreso wala kaya matatapang sa Kongreso, di ba? Yung Quadcom, Tricom, ang dami diyan, anti-Duterte talaga Alright, mga kababayan, so
Ano ang palagay nyo sa pagsabi ni Tito Sen na tigil muna ang impeachment at pagdebatihan muna sa 28 Congress sa bagong pasok ng mga senador, pagdebatihan daw? Lalong tatagal ito, at kapag lalong tatagal, justice delayed, justice denied ang kalabasan yan. Well, meron tayong tingnan mga kababayan na article sa Politico. Ito, na-judge na pro or anti-Sara Duterte impeachment should inhibit, sabi ni Tito Soto ito. Ibig sabihin ng inhibit ay wag muna gawin ang impeachment. Avoid something to do. Inhibit, parang palawigin o stop muna. Ganyan ang kahulugan yan. Kaya ito, nasabi ko sa titulo ng video ito na nagpakita na, showing its true colors, si Tito Sen. Showing its true colors, ha? So ito nga, bakit niya pabor siya na matigil ito? At pagdebatihan daw muna sa Senado at Kongreso. Bakit pagdebatihan pa yan, di ba? Naka-schedule na nga eh. Kaya dito pa lamang, dalawa na kaagad ang bumara sa impeachment. Mismo ang presidente ng magkano kaya ang naibayad yan, no? Mismo presidente ng Senate at itong ano pa naman ito, itong nominated ito na magiging next Senate President, itong si Tito Soto. At pro Duterte pa rin pala to eh. Kasi inhibit. Impeachment should be inhibit. Ibig sabihin ay tigil muna pansamantala, walang gagawin. Ganyan yan, inhibit muna. So, ito, parang orchestrated, parang merong itong ano bang tawag diyan, yung may hawak na baton sa orkestra. Parang may nag-manipulate niyan, di ba? Parang may maestro. Yung conductor pa lang tawag sa orkestra, yung may hawak na baton. Parang may conductor, hindi conductor. May conductor ng orkestra. Orchestrated ito. Talagang pinagplanuhan sabay-sabay. Orchestrated nga eh. Ibig sabihin marami ang ang nagpulong-pulong para gawin yan na ipatigil muna pansamantala ang impeachment. Imbis na tuloy-tuloy na yan, babasahin na sa Lunes ang lahat ng articles of impeachment. 7 yun, 7 ka-articles. Ngayon sabi ni Tito Sen ay uupo na daw sa yung mga nag-expire na yung mga incumbent ngayong June 30. So 19 Congress will be out at papasok yung 28 Congress, yung mga bagong nahalal na senador. Kaya merong dyan eh. Di ba? Merong Duterte Black. May mga senador na pro Duterte, di ba? Ito pro Duterte pala to eh. Pati si Escudero, ngayon sila sa alyansa eh. Nanalo dahil dinala ni PBBM, pero yun pala, pag naging senador na, ay lilitaw na yung kanilang tunay na kulay. Kaya kawawa si PBBM dito eh, parang pinagkaisahan lang, mga kababayan. Tito Sen hindi mo akalain na sasabihin niya na tigil muna ang impeachment case. Ganon din si Escudero, sabi sa 11 na babasahin yan. Ngayon, pag sa 11 na babasahin yan, ang susunod na schedule ng impeachment naman yan ay matiwangwang dahil pagdebatihan pa daw, sabi ni Tito Sen. Naku, grabe naman to. Ito yung mga sinabi niya. You have no business in being in the Senate or in impeachment court. Mag-inhibit ka na lang. Pag sinabi mo naman na guilty yan kahit anong mangyari, again, the same thing is you just have to be impartial. Impartial daw siya, pero hindi siya impartial. Siya ay pro Duterte sa tingin ng marami. Impartial ba yung papayag ka na itigil muna? Kung
impartial ka, sasabihin mo na ipagpatuloy kung anong napag-usapan noon. Anong schedule, bakit ipatigil bigla? Dahil ba kinabahan na si BP Sara? Dahil ba malapit ng paghuhukom? Kaya they are buying time. Bumibili sila ng oras, pinapalawig, pinapatagal. May kasabihan nga na justice delayed, justice denied. Di ba mga kababayan? Alright, at dito lamang tayo magtapos mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Maraming salamat, at sa mga bago pa lamang nakabisita sa ating channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi tayong updated at malaking tulong sa mga content creator na kagaya ko at sa aking mga avid followers. Maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam!